Good morning po sa ating pong lahat, sa lahat po na ating pong mga jail wardens, jail officers, sa lahat po ng mga kapatid na PDLs, sa iba't ibang pong dako ng Pilipinas, sa ating pong mga pastors, and sa ating pong mga kasama po sa jail ministry. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Maayong buntag po sa mga nasa mga Kabisayahan. So, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa muling pagkakataon na binigay po ng Panginoon na tayo po ay makapag-aaral muli ng salita po ng Panginoon. So, bago po ang lahat, let us pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng kabutihan mo sa amin, sa muli pong pagkakataon na ibinigay mo sa amin, Panginoon, sa araw na ito para po patuloy po kami na mag-aral po ng iyong mga salita. Lord, wala pong magagawang yung lingkod, Lord, kung wala ka, Lord God, and we pray, O Lord, na ikaw po ang siyang patuloy na sumama sa amin pong pag-aaral. Buksan mo ang amin pong mga puso't isipan na hindi po masayang, Panginoon, ang iyong mga salita na amin pong mapapakinggan. Holy Spirit, our God and our dwelling master, continue to be with us and be our teacher today, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, pagpalain mo yung mga tao, Father God, in Jesus' name. Amen. Purihin po ang Panginoon, darako po tayo sa ating pong pag-aaral sa kanyang mga salita at ang ating pong teksto sa umagang ito ay matatagpuan po sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 11. O purihin po ang Diyos. Ang ating pong topic na pag-aaralan po sa umagang ito ay ang mga kailangan po natin na idagdag sa ating pong pananampalataya. Bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po sapat yung pananampalataya lamang. Amen? Kailangan po na maidagdag itong mga katangian ito upang maging tayo po ay kumpleto. Amen? At magawa po natin ang mga kalooban po ng Panginoon. Amen. So, sabi po niya dito, sa book of Peter, chapter 1 verse 5, dahil dito, pagsikapan ninyo maidagdag sa pananampalataya ninyo ang kabutihang asal. Amen? So, iisa-isayin po natin ito, yung mga kailangan po na maidagdag sa ating pong mga pananampalataya, mga kapatid. Mahalaga po ang pananampalataya sa ating pong kaligtasan. Amen? Dahil kung wala pong pananampalataya ay wala po tayong kaligtasan. Hindi po natin matatanggap ang kaligtasan at hindi po rin natin mapapasaya ang Panginoon. Sabi nga po niya na without faith, it is impossible to please God. Amen? Pero hindi po sapat na yung pananampalataya lamang. Sabi po niya, kailangan po natin idagdag sa ating pong pananampalataya yung kabutihang asal, mga kapatid. Amen? Kahit meron pala tayong napakalaking pananampalataya na kaya po nating sabihin sa problema o sa bundok na tumalon ka sa dagat at mangyayari yun, pero kung kulang naman tayo sa kabutihang asal, mga kapatid, wala pong saysay ang ating pong mga pananampalataya. At hindi po tayo magiging ilaw dito sa sanlibutan. Kapag meron po tayong mabuting asal, amen, magagamit po natin ito sa ating pong pakikipagkapwa-tao. Amen? Sa ating pong paglilingkod, magiging ilaw po tayo. Amen? Makikita po ng mga tao na tayo po ay tunay na mga anak ng Diyos kung taglay po natin itong mabuting asal. Amen? Sa ating pong
natin, yung mga kapatiran po natin, mabuti yung pakikitungo natin sa ating pong kapwa, maiiwasan po natin yung mga away-away, amen, yung gulo ng buhay dito sa mundong ibabaw. Kaya napakahalaga po na maidagdag itong katangian na goodness, amen, yung kabutihang asal. Sabi po, meron po tayong kasabihan na meron pong marami pong mga tao na kumbaga, meron silang pinag-aralan pero wala silang kumbaga asal. Amen? Pero sana tayong lahat dito, amen, kahit yung iba sa atin hindi po nakapagtapos ng pag-aaral, mga kapatid, meron pong magandang asal, ay napakaganda po yan sa harapan po ng Panginoon. Amen? Matutuwa po ang Panginoon dahil, di ba, kawanis po natin ang Diyos. So, kailangan po yung mga katangian ng ating pong Panginoon ay mapapasa atin. Kailangan na maidagdag po yun sa ating pong pananampalataya, mga kapatid, para makapaglingkod po tayo ng lubusan sa Diyos. At hindi po maipapahiya po ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Sabi niya, doon sa ikalawa, na kailangan po natin idagdag. So, meron po itong 7. Amen? So, sabi niya, sa kabutihang asal, ang kaalaman. Amen? Itong knowledge na ito, yung kaalaman or karunungan, importante po ito. Ito po yung masasabi po natin napakahalagang asset po ng isang Kristiyano, ang kining knowledge. Amen? At makakamtan lamang po natin yan, mga kapatid, sa salita po ng Panginoon. Ang tinutukoy po natin na knowledge dito ay yung spiritual knowledge, yung kaalaman na nagmumula sa Diyos. Kasi kung meron po tayo dito, mga kapatid, magkakaroon po tayo mahalagang asset sa buhay. Amen? Pag sinasabi mong asset, makakatulong mismo sa iyong sarili, makakatulong po kung paano natin i-solve ang mga problems. Amen? Makakatulong po yung knowledge na yan sa pag-i-desisyon po natin, pati po yung pakikitungo po natin, no? Yung pakikipagsalamuha po natin sa ating pong kapwa. Amen? Magiging madali ang lahat kapag meron tayong karunungan na nagmumula po sa Diyos. Kahit wala po tayong natapos dito sa mundong ibabaw, mga kapatid, kapag magkakaroon po tayo ng kaalaman na nagmumula sa Panginoon, mga kapatid ko, kay Kristo magiging magaan. Amen? Kagaya sa math. Amen? Kung alam yung formula ng paano mo i-solve ang isang problema, no, sa mathematics, mahihirapan ka. Pero kung alam mo, amen, magiging magaan sa iyo, bagamat mahirap, magiging magaan sa iyo. Kaya napakainam, mga kapatid, na idagdag po natin sa ating pong pananampalataya ang karunungan na nagmumula sa Diyos at makakamit po natin yan sa ating pong pakikinig sa salita po ng Panginoon at pagpabasa po ng kanyang salita. Mga kapatid, magiging marunong tayo kahit wala po tayong pinag-aralan dito sa mundong ibabaw. Amen? Ang karunungan na nagmumula sa Diyos, makakamit po natin sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Mga kapatid ko, kaya nga po, ini-encourage po tayo kahit sa salita po ng Panginoon na sana hindi po maisatabi yung ating pong pagbabasa ng salita po ng Panginoon, yung pakikinig po natin, sana inaasam-asam po natin yun para magkaroon po ng tunay na karunungan. Amen? Kasi kung karunungan na nagmumula sa Diyos, maiintindihan mo kahit yung mahirap intindihin, kahit yung kapwa mo na mahirap intindihin yung ugali niya, maiintindihan mo po. Amen? At magiging madali ang ating pong pakikisalamuha kung meron po tayo karunungan kung paano po tayo makisalamuha sa ating pong kapwa. So, napakainam po yun. And ang ikatlo po,
Yes po. Ang pangatlo ay self-control. Sabi niya, sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Mga kapatid, kay Kristo, ito po yung mga tinatakay actually natin ay na gusto na idagdag ng Panginoon sa ating pong pananampalataya ay yung mga bunga po ng Espiritu Santo. Ito po yung mga bunga ng Espiritu Santo na kabutihan, yung knowledge, amen, and kahit itong self-control. Napakahalaga po ito mga kapatid na maidagdag sa ating pananampalataya. Kahit meron kang napakalaking pananampalataya sa Diyos, kung wala ka rin self-control, masisira ka. Amen? Masisira ang tao. Masisira yung pananampalataya niya kung wala siyang self-control. Kailangan ko na i-control yung emotion, ma-control yung desire ng ating pong sarili, mga kapatid, na hindi po ka nais-nais sa harapan ng Diyos. Bakit maraming napapahamak sa mundo? Dahil kulang po tayo sa pagpipigil sa ating pong mga sarili. Bakit tayo nakakapanakit sa ating pong kapwa? Dahil po sa kulang sa pagpipigil sa ating pong mga sarili. So napakainam, gusto po ng Diyos ito na idagdag sa ating pong mga buhay para hindi po tayo makapanakit sa ating pong kapwa, hindi po tayo mapahamak, kundi magiging, kumbaga magagawa po natin ang kalooban po ng Panginoon. Mga kapatid, kung wala po itong pagtitiis na ito, hindi po may dadagdag sa atin pong mga buhay. Mga kapatid ko kay Kristo, kapahamakan po ang hahantungan po natin. Kaya, kahit sa ating pakikipagsalamuha sa ating pong kapwa, mga kapatid, yung pakikibagay po natin sa ating kapwa, kung wala po tayo pagpipigil sa sarili, pwede na mapaaway po tayo palagi, amen? Kasi hindi po tayo pare-parehas ng kakayanan, mga kapatid. Meron po tayong kanya-kanyang mga weaknesses sa buhay. So, ano ka man, sino ka man, amen? Kapatid, lahat po tayo nagkakamali pa rin. Lahat tayo, meron pa rin mga weaknesses, meron pa rin mga kahinaan. So, pwede na ang iyong kalakasan ay kahinaan ng iyong kapwa, at yung kahinaan ng iyong kapwa ay siya rin pong kalakasan. No? Hindi po tayo pare-pareho. Pero kung meron itong self-control, mga kapatid, makapagpipigil po tayo and magagawa po natin yung mabuti. Amen? Imbes na magalit ka, amen? Dahil meron kang pagpipigil sa iyong sarili, nanahimik ka. So hindi ka nakasakit sa iyong kapwa, hindi ka rin nagkasala, hindi ka rin magkakasala sa Panginoon. Napaka-importante po itong self-control. Sa lahat po ng bagay, kahit sa atong health, no? Kung meron tayong pagpipigil, kung alam mo na masama yan, huwag mo na gagawin. Amen? Yung tao na may pagpipigil sa sarili, iisipin niya muna bago niya gawin ang isang bagay. Gaya ng mga bisyo. Bakit mo gagawin yung bisyo? No? Yung taong may self-control ay, teka muna, ano bang may bibigay na benepisyo ito sa akin? Amen? Mapapabuti ba yung aking health o mapapasama? So, alam niyo, napakabuti yung meron po tayong pagpipigil. May i-apply po natin sa lahat po ng bagay sa ating pong buhay. Yung pagpipigil sa sarili, hindi lamang po sa ating pong kapwa, maging sa ating pong sarili din, mga kapatid. Amen? So, matutulungan, no? Makakatulong ng napakalaki ang itong self-control na ito na bunga ng Espiritu Santo. So, ang ating Diyos, grabe yung pagpipigil ng ating Panginoong Jesus, di ba? Na siyang sinusunod po natin. Siya po ang number one po. Siya po talaga yung nag-iisang halimbawa sa mga bagay-bagay na ito. Linikha po tayo ng kawangis po ng Panginoon. Kaya lang inaagaw po ng
yung mga tao na nagpasakit sa kanya. Amen? Nahihirapan ako dun sa Tagalog dun. Amen? So, pero kahit anong hirap, anong problema, ano po yung pinagdaanan po ng ating Diyos, nagbigay po siya ng napakagandang halimbawa sa pagpipigil sa sarili. Kahit yung pagsasalita po niya, hindi po niya ininga ang kanyang or binuksan yung bungahan niya para retaliate po sa kanyang kaaway. Wala po siyang sinabi kundi ang lumabas sa kanyang bibig nung nahihirapan siya nung ipakos niya sa cross, sabi niya, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun po yung tao na mayroong pagpipigil sa sarili. Mga kapatid, makikita po natin na yung pagpipigil na yun, nagbubunga po yun ng kabutihan. So, imbes na masama yung lalabas sa bungahan niya, ay mabuti po dahil meron siyang pagpipigil. Alam niya, no? Na hindi po maganda. Alam natin, lahat tayo, experience natin na tao, kapag galit na galit po tayo, kahit ano na lang ang lumalabas sa bunganga natin, mga kapatid, hindi natin yung iniisip kung makakasakit pa sa ating pong kapwa yun, makakasama ba yun? Hindi. Kaya kung wala po tayong pagpipigil sa ating pong mga sarili, awayan, bangayan, kumbaga, at saka hindi po maganda yung image po natin, ay magwawala yung tao na walang pagpipigil sa sarili. Amen? Nag-uurunit tayo, kaya ewan ko kung na-experience din nyo yun sa inyong mga buhay, kapag punong-puno na kayo ng galit, pero kung yung tao meron pagpipigil sa sarili, kagaya ng ating pong Panginoong Jesus, kahit ano yung dinadanas niya, pinipili pa rin niya, mga kapatid, na magsalita ng mabuti. Amen? Pinipili pa rin niya na gumawa ng mabuti. Nagpapatuloy siya. Amen? Ganun yung tao na meron pong self-control. Amen? At bandang huli, ay pupurihin. Kumbaga, pupurihin ng mga tao. Yung mga tao na ginagawa ng masama, tapos ang ginagawa niya ay mabuti. Mga kapatid, sinasabi ng mga tao, no? Makakarinig ka ng magagandang komento. Dahil dun sa pagpipigil niya, sinasabi nila na, uy, ang buti ng tao ito, kahit ano yung ginawa sa kanya, pero hindi pa rin niya nagawa na gumawa ng masama. So, ganun yung gusto ng Panginoon sa atin. Yun ang image ng Diyos, mga kapatid, na dapat po natin maangkin. Amen? Dapat na magkaroon tayo. Amen? Yung self-control. Then, ano pa? Yung ikaapat, na kailangan po na maidagdag sa atin kung pananampalataya. Sabi po niya, sa pagtitigil sa sarili, ang pagtitiis. Amen? So, ang pagtitiis, ito po ay bunga rin ng Espiritu Santo. Kaya kung wala talaga ang Holy Spirit sa buhay ng tao, wala po, hindi po natin magagawa talaga ang lahat ng ito. Mga kapatid, hindi po tayo magkakaroon, kaya napakabuti po na pagharian po tayo ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Hayaan po natin na siya ang pumilos sa ating o maghari sa ating pong mga buhay para yung mga bunga niya na ito, mga kapatid, yung perseverance, pagtitiyaga, ay maaangkin po natin. Mga kapatid, napaka-importante ito sa present and even in the future na panahon sa ating pong mga buhay. Kung hindi ka makapagtitiis ngayon, yung mga dinadanas mo ngayon, hindi ka makapagtitiis sa hinaharap dahil ang mga mangyayari sa hinaharap, hindi mo maikukumpara sa nangyayari ngayon. So, ibig sabihin, mas magaan yung mga nangyayari pa ngayon kaysa mangyayari sa hinaharap. Kaya, mga kapatid, yung mga problema na hinaharap po natin, pinapahintulutan po ng Panginoon yun. Pinapanday po niya yung karakter po natin. Kayo nandyan sa tulungan ng mga kapatid, ng mga
Amen? Yung tao na naroon pong pagtitiis, hindi po basta bumabagsak. Amen? Hindi po basta, kumbaga, nakakaisip ng pagpapakamatay. Hindi po siya basta-basta sumusurrender. Yung taong mapagtiis, kahit ang Diyos natin ganun. Amen? Ito po yung mga karakter ng ating Diyos. Ito po yung mga karakter niya na gusto niya ipagkaloob po sa atin. Yung mapagtiis po sana tayo. Kapunti pa lang po yung mga pinagdadaanan po natin. Hindi pa tayo dumadaan sa physical na kumbaga, meron man siguro nakaranas sa inyo na mga physical na kahirapan. Pero hindi may tatandi yung experience na ating Panginoong Hesus eh. Yung paghagupit sa Kanya, yung pagtapako sa Kanya sa krus, yung pagpapapasan sa Kanya ng napakabigat na krus, hindi po natin yung naranasan. Mga kapatid, sa atin, siguro pwede sa financial, yung mga paghihirap lang natin, mga material, siguro yung tinitis natin, yung mga sinasabi ng mga tao sa atin, mga kapatid, yung mga pangpuputya, pero yung pinagdaanan ng Panginoon Hesus, hindi pa natin pinagdaanan. Amen? Siya po ay nagkatawang tao, so ramdam po niya yung mga sakit, pero tinis po niya. Amen? Nagtiis siya para sa atin. Amen? Kaya kayo na mga kapatid na PDLs, kung gusto po ninyong lumaya po na hindi po magtatagal sa kulungan, magtiis po kayo. Amen? Amen? Sana tiisin po ninyo, mga kapatid, yung pagiging nandiyan nyo sa loob. I-enjoy lang ninyo ang lahat. Amen? Kasi kung nilagay kayo dyan sa kulungan, pinahintulutan po yun ng Panginoon para mamong po kayo at paglabas po ninyo sa kulungan, mga kapatid, bagong nilagang po kayo. Amen? At magiging blessing po kayo sa inyong mga pamilya at maging sa labas po ng inyong pamilya. Yun po ang layunin ng Panginoon. Kaya sana magtiis po kayo. Idagdag po ninyo sa inyong pananampalataya yung pagtitiis. Konti lang. Huwag nang isipin na matagal. Mga kapatid, yung pananatili ninyo dyan. Amen? Isipin ninyo na isang araw lalabas din po kayo dyan. Amen? Ilalabas po kayo ng Panginoon. Kaya kung ano po yung mga patakaran dyan sa jails, sumunod lamang po kayo. Amen? Wag po sana kayong, ano ba yun sa Bisaya, kayo musukwahi. Amen? Mag-disobey. Amen? Sundin na lang natin ang mga pinag-uutos sa atin, yung mga patakaran, mga kapatid, mapapabuti kayo. Tiisin po ninyo kahit yung mga kapwa ninyo na mahirap intindihin, mahirap unawain. Mga kapatid, tiisin natin yun. Amen? Binigay po ng Panginoon yun para maangkin po natin yung bunga ng Espiritu na pagtitiis. Kung wala pong mga pasaway sa ating po mga buhay, hindi po natin maaangkin po yun. Ginagamit lang po sila ng Panginoon para maangkin po ninyo yung bunga ng Espiritu na pagtitiis. Ano ba? Number 5 ay yung godliness o yung pagiging makadiyos. O sabi niya, ang pagtitiis, ang kabanalan. O sabi niya dito sa ibang version, makadiyos. Amen? Siyempre kung makadiyos ka, mamumuhay ka na may kabanalan. Amen? Hindi ka mamumuhay, hindi po tayo gusto ng Panginoon na mamuhay na makamundo. Amen? Kundi makadiyos. Amen? Ibig sabihin, sundin po natin ang mga kalooban po ng Panginoon. Mga kapatid, ang pagsunod ay, yun po ang halaga po ng pagsunod sa Panginoon ay yun po ang ating pong katuwiran. Amen? Gusto po ng Panginoon na magiging matuwid po tayo. No? May apply po yung godliness sa atin. Piliin natin gumawa po ng mabuti. Amen? Piliin natin sumunod sa Diyos. Amen? Kung gumagawa ka ng mabuti, sinusunod mo ang Panginoon. Amen? And ika-anim, yung brotherly kindness, mga kapatid. Yung pagmamahal sa ating pong, sabi niya, at sa,
kabanalan ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. Amen? So, kagaya ninyo dyan, magkakapatid tayo, magkakapatid kay Kristo, kayo na nandyan sa kulungan, magkakapatid po kayong lahat, mga kapatid kay Kristo. Amen? Kaya ituring mo kapatid mo kahit hindi mo kamag-anak, pero sa Panginoon, magkakapatid po tayo. So, gusto ng Panginoon na may dagdag ito pagmamahal po natin sa ating pong mga kapatid. Amen? Kay Kristo. Kung ano pa ang pagmamahal sa kapatid. Sabi ng Panginoon, isang ikalawang utos na yan. Amen? Ikalawang pinakamalaking utos po ng Panginoon na mahalin po natin ang ating kapwa na gaya ng ating pong pagmamahal sa ating sarili. Sana kung paano mo minamahal yung sarili mo, ganun din sa iyong kapwa. Sana hindi lang yung sarili mo ang iniisip mo, kundi ang iyong kapwa. Kung meron kang katanggap na biyaya, sana hindi lang sa iyo yun. Isipin mo rin yung mga kapatid mo. Amen? Dahil kayo lang dyan, kayo ang makapagtutulungan dyan, mga kapatid kay Kristo. Kaya sana ay magmahalan kayo, may dagdag sana yung pagmamahal sa ating pong sa ating pong kapwa tao. And ikapito, last but not the least, sabi niya, ay ang pag-ibig. Amen? Ang pag-ibig, napakalaga po ito. Kahit meron kang napakalaking pananampalataya, kung wala kang pag-ibig, mga kapatid, walang saysay ang iyong pananampalataya. Dahil ang pag-ibig ang siyang magbubuklod, mga kapatid, sa lahat. Amen? Ito, dahil sa pag-ibig, magkakaisa po tayo, mga kapatid kay Kristo. So, doon sa last mga verse niya, paki-project nga po, doon sa 8, sabi po niya, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay sa inyo at bumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. So, kailangan yung pag-increase, amen? Yung mga bunga ng Espiritu Santo na ito, yung mga katangian na ito, yung mga character nito, kailangan na mag-increase para hindi po tayo magiging walang kabuluhan. Kundi kagamit-gamit po tayo sa verse 9, sapagkat sinumang wala ng mga bagay na ito ay bulag at nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na niya na siya ay nalinis mula sa kanyang mga dating kasalanan. So magiging nearsighted po tayo kung wala po tayo sa mga bagay-bagay na ito, mga kapatid kay Kristo. Amen? Ibig sabihin na nearsighted na Kristiyano, yung sarili lang niya nakikita niya na mabuti. Amen? Sana nakita natin, kilalanin natin yung iba na mas magaling kaysa sa atin. Amen? So, in verse 10, sabi niya, kaya nga mga kapatid, ito yung pinaka-conclusion natin, kaya nga mga kapatid, lalo pang sikapan o pagsikapan ninyo na patatagin at ang pagkatawag at pagkapilit sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito, hindi kayo matitisod kailanman. Kaya kung i-apply po natin yung mga kailangan may dagdag sa ating pong pananampalataya, mga kapatid, sa atin makakabuti po yun. No? May papakita na tayo po ay mga tinawag po ng Panginoon. And in verse 11, sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggan kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. So kaligtasan po, makakapasok po tayo sa kaharian ng Panginoon kung atin pong gagawin at i-apply ang mga gusto ng Panginoon na maidagdag sa atin pong pananampalataya. Purihin po ang Panginoon and salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ang ating maisya sa umagang ito and let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Dalahin ko na siliwan mo sa puso ng iyong mga anak sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen.